Tayong energy crisis. Siyempre, kaisa ang COMELEC sa pagtitipid. Hindi natin sinasabing titipirin ang halalan, pero siyempre naibigay kasi sa aming budget, hindi namin alam kung yun ba ay sapat pa. Lalo pat alam natin na magmamahal po ang ilang presyo ng mga eleksyon paraphernalia. Tulad halimbawa, sabihin na po natin sa Bangsamoro, siyempre po mag-ship kami ng mga eleksyon paraphernalia tulad ng mga makina, yung mga transmission device. Siyempre baka po kasi magbago ang presyo ng pag-lease nitong mga gamit na ito. Yung pagta-transport po nito, lahat po halos ng mga kagamitang yan ay tinatransport ni COMELEC sa pamamagitan ng mga barko, hindi po eroplano eh. And therefore, baka po mahal ang presyo ng bawat timbang na mga i-deliver ni COMELEC. At syempre, nag-commit kami na magdadagdag kami sa ating mga guro ng at least 2,000 pesos across the board, na katulad ng tinanggap nila nung nakaraang halalan ng Mayo 12. Para po sa kaalaman, gusto ko i-announce, magdadagdag pa si COMELEC na additional 1,000 pesos. So more or less 3,000 po ang madadagdag na honoraria ng lahat ng mga electoral board members, lahat ng mga DESO, lahat ng support staff na maglilingkod sa Bangsamoro sa darating na Bangsamoro parliamentary election. So pinakamalaki po yun na madadagdag. Sapagkat naunawaan po natin, medyo nagmamahal din ang mga pamasahe, nagmamahal din yung mga pagkain, and therefore, kahit paano maliit na tulong man lang ni COMELEC sa maibsan yung nararanasang problema ng ating mga kababayan, lalo na po ng mga guro na maglilingkod sa Bangsamoro.